Tama ba? Hindi tayo magsiseryoso ka na, sabi mo sa katabi mo. Seryoso na tayo. Nakapunta ka na nga sa Hong Kong, hindi ka pa nagseryoso. Ha? Kung ibalik ka kaya sa Pilipinas. Kaya? Kung ibalik ka sa Pilipinas, magsiseryoso ka ba? That's a big question, no? Okay, pangalawa, yan po yung una. So alam na po natin kung anong dapat, sino dapat matakot, kung saan pupunta, ang mga taong arugante, evildoers, and those wicked that is sikat. On the same thing, that coming day of judgment should bring great comfort. To all that fear Comfort. Di ba? Sino gusto po ng comfort? Amen. Lahat po tayo gusto ng comfort. Yes. Okay. Amen. Now, ang purpose of this verse is to comfort God's people, especially those who are being persecuted because of their stand for God. Mapalad po tayo sa Hong Kong dahil ang persecution hindi po ganun kagrabe. There are little forms of persecution dito po sa Hong Kong, one way or another. Pero hindi ganun kagrabe katulad sa ibang bansa. Di ba? Pag ikaw sa ibang bansa, maaaring mamatay ka. Di ba? Dito ang persecution most likely is verbal lang. Doon talaga may physical persecution po sa ibang bansa. Di ba? Now, sabi po rito in Malachi 3:16 in our previous study, they are identified as those who fear the Lord and esteem His name. Yung mga taong i-comfort ni God, ito daw yung mga tao, mga kapatid, na may takot, banal na pagkatakot kay God and esteem His name. Ano ba yung name? Name means ni God, or God's name means that all that He is in His glorious attribute, kung sino talaga ang ating Diyos. Now, in this point, we have two school of thought. First of all is if we fear God now, we do not need to fear His judgment on that terrible day. Kung ikaw ay may banal na pagkatakot kayo, hindi mo kanya kailangan matakot sa paghuhukom na darating. Di ba? Ngayon, kung hindi ka, dapat, kung may banal kang pagkatakot, ready ka na. Tama ba? Ready ka na. Kahit dumating yon, wala kang alalahanin because you have surrendered your life sa Lord ng ating Panginoong Jesus. Okay? Now, ano pa? Ito yung ironic. It is ironic, mga kapatid, that often, kadalasan, those who should fear na dapat matakot kay God's judgment o sa judgment ni God, sila yung nagre-ridicule, niloloko, nilalait yung idea. Tapos, yung mga tao na may banal na pagkatakot, okay, natatakot or nabu-worry about the judgment to come. Tama ba? Irony, no? Yung dapat matakot, hindi natatakot. Yung may banal na pagkatakot, pagdating ng judgment day, nabu-worry sila sa pagdating. Nabu-worry na, ako ba'y papasok dun sa scope? Di ba? Ako ba'y bibigyan ng awa? Parang may question mark sa ating pong puso. Tama po ba? Kung ako lang nakakaranas. Ha? Pagdating pa ng judgment, may mga, ready na ba ako? Tanggap na ba ako ni God? Again, bulong po ng kaaway yun. Hindi bulong ng katabi mo. Bulong po ng kaaway yun. Because the enemy of our soul use the healthy fear of God to produce unhealthy anxiety about our standing before God. Ako mo yun, yung banal na pagkatakot mo, minamanipulate ng kaaway para magkaroon ng unhealthy anxiety pag-aalala po sa atin. Because ang kalaban natin, ina-accuse po tayo ng mga ginawa po nating kasalanan. Isipin nyo yung kasalanan nyo po noong nakaraan. Dami, no? Marami. Marami po talaga. Binabalik-balik po sa atin yan ng kaaway. God is injecting those sins, past sins, current sin, doon po sa ating isip. Oh, kaligtas. Sa Satan yun. Mo? Nag-i-inject. Antindi mo, di ba? Ganun po. Ina-accuse po tayo. And that is true because ginawa po natin yung pagkakasalang yun. Sa Satan yun. And the only way to overcome his accusation, yung panloloko po sa atin ng kaaway, is through the Lamb of God, the blood of the Lamb of God, which is ang ating Panginoon. Dapat kumapit po tayo sa krus. Okay? And we should not fear His judgment. Kung si God ay in-acknowledge mo sa iyong puso na nakapagligtas,